Para po sa ating prayer item number 1, sabay-sabay po tayong manalangin. Para po sa ating prayer item number 2, tayo po ay manalangin. Para po sa ating prayer item number 3, sabay-sabay po tayong manalangin. Para po sa ating last prayer item, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin.
ah, Panginoon naming pinakamataas at pinakadakila sa lahat. We know na Ikaw ay nakakahigit sa lahat, Panginoon. Walang makakapantay at walang makakabot sa sa kataasan mo, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, we confess to you our sins, Panginoon. We know na alam mo kung ano yung mga pagkakamali namin, Panginoon. Alam namin na walang secret sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo nga po kami sa mga pagkakasala namin, sa mga pagkakamali namin, pagkukulang na nagawa sa iyo at sa aming kapwa. Panginoon, linisin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, linisin mo yung mga puso at isip namin, Panginoon, upang makaharap kami sa iyo ng malinis, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, simula sa pagising pa lang namin hanggang sa pagdating namin dito, Panginoon. We know na ikaw lahat yon, Panginoon. Hanggang sa pagkakataon na ito, Panginoon. Iniingatan mo kami, nilalayo mo kami sa kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw na yung patuloy na pinagkakaloob sa aming mga tao, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na yung worship service namin ngayon, Panginoon, dalangin ko po na ikaw yung makita, Panginoon, madakila. Ikaw lang yung mapakita namin, Panginoon. Bawat kamay, bawat tao na tatayo dito sa stage, Panginoon. Ikaw lamang yung isipin namin, Panginoon. Sa'yo lamang lahat ng papuri na may bibigay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-ministry, Panginoon. Sa'yo lamang po lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Panginoon, turuan mo po kami na bilangin lang yung araw namin dito sa mundo so that magkaroon kami ng puso na may karunungan, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin ko din po ang preacher namin na si Pastor Gerard. Dalangin ko na ang banal na spirito mo ang siyang kumilos sa kanyang pagpipreach, Panginoon. Dalangin ko na yung message mo, Panginoon, ay matutunan namin. Yung gusto mong ituro sa amin, Panginoon, ay tumatak sa puso at isip namin at magyaman ito, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit na ako'y hindi tapat, hindi karapat-dapat sa iyo, minahal mo pa rin ako. Oh Jesus, maghari ka sa buhay ko, linisin mo ang puso ko, wag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, sana
Magandang umaga, Impact Church Family! Amen! Ngayong araw na to, iba ang pwesto natin ng pagrally dahil iaangat natin ang papuri at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen! Amen! Tumayo! Pumalakpak! Sumigaw! Ang handa ng magpapuri sa ating Panginoon! Come on, church! Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo, tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa kapag ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di makitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa kapag ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sa mundong magulo at madilim, hindi ka nag-iisa, sapagkat mayroon tayong Diyos na sapat na at higit pa. Hindi niya tayo pababayaan sa mga hamon natin sa buhay, dahil siya lang ang ating Panginoong Diyos na sabay sa ating lahat. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Church! Sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa kapag ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa ang biyaya mo. At higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa kapag ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahigit pa kapag ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At wala nang ang mahigit pa kapag ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tunay nga wala nang hihigit sa ating Panginoon. Amen. Maging sa alon man o pagsubok ng buhay natin, hindi tayo
Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kandungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Yeah. Wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kandungan ko, pangako mo, pag-ibig, pangako mo, sandigan ko. Purihin natin ang Panginoon! Amen at amen. Siyang tunay ang ating Panginoon ay sapat at higit pa. Amen. Nakuha na natin ang tagumpay dahil bawat salita na meron ng Diyos ay totoo at tapat. At yun ang ating bukod tanging pag-asa. He's our living hope. I just want to continue to praise our God. He's gave us a very beautiful salvation. And even death cannot hold our God. And we just celebrate that. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory
just want to wake up every morning to this. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, church, louder. Come on, church. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus, you're beautiful, you're wonderful, you're powerful. Oh, Heavens of glory, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. 'Cause death does not hold you. The veil tore before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is.
worship one God, a God that's beautiful, a God that is so wonderful, a God that's so powerful, and even a humble God, Panginoon. We just want to continue to glorify your name, that despite of our flaws, Panginoon, you gave us the right to be righteous and stand before you and honor our only King. Father, we're just so grateful for all the blessings. Lahat ng papuri namin, Panginoon, lahat ng pasasalamat namin, Panginoon, iaalay namin sa inyo. At kahit, Panginoon, ang puso na kayang magpatawad, Panginoon, ikaw lamang ang makakagawa nun sa amin. Father, we're praying for everyone. We're praying for our country, Panginoon. We know that you loved us so dearly, and even it's very painful right now, we know that at the end of it, because we have a very beautiful Lord, we will all sit with you one day, Panginoon, and just celebrate your goodness. Father, thank you so much. We love you, Father. We can't express so much kung gaano ka namin kamahal. We just want to raise these hands, lift our voices, Panginoon, not just today, Panginoon, not just today, but all throughout our days, or all throughout our remaining days. We praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Indeed, it is a wonderful day to worship our God. Amen po ba? Ayan. Good morning, Impact Church family. Good morning. Nakakatuwa po na punong-puno po muli ang ating simbahan. At alam ko na kahit na tayo ngayon ay nagagalak, mas nagagalak si Lord sa langit dahil tayo ay isang pamilyang umaawit at nagpupuri sa Kanya. This morning, we would also like to welcome sa ating simbahan ang mga first time po nating makasama. Si Patricia Esteban. Ayan. Ayan. Welcome to Impact Church. Kasama din natin today si June Lee Dambaan. Ayun. At si Ate Erlinda Senya. Kasama rin natin si Vilma Perez at si Josephine Salvador. Ayan. Welcome po sa ating simbahan. Masaya po kaming nakasama po namin kayo this morning. Ayan. Yan. Dahil patuloy pong lumalagong ating simbahan, marami po tayong mga bagong kasama na dala-dala po ang kanilang mga kids. And we are so happy na nakikita po ang mga anak po ninyo, ang inyong mga chikiting. Pero alam niyo po ba na meron po tayong Sunday school para po sa ating mga anak? Yan, so mommies and daddies, ayan, meron po tayong kids for the... meron tayong room for the kids. Ayan. Kung saan pwede po silang matuto, magkaroon ng bagong kaibigan at mag-e-enjoy sila dahil may arts and crafts po sila doon. Kasama ang mga galing nilang mga teacher, mga ate at kuya po natin dito sa simbahan. Doon po sa room 308, kung gusto niyo po silang ipa-join doon, papuntahin doon to attend, ay hindi po kayo magsisisi. Pwede po silang samahan ng ating mga usher. Mamaya din po ay may lunch at may food din po para sa kanila. And we request everyone po to please put our cell phone sa silent mode para po tuloy-tuloy at hindi po tayo ma-distract during worship service. Yan. Yan. So for our announcements, we would like to greet a happy birthday sa lahat po ng ating birthday celebrant this coming week on November 19. Birthday po ni Ate Conchita Balasbas. Happy birthday. Nandito pa ba si Ate Conchita? Baka mamayang afternoon siya. At birthday din po sa November 20 ni Kuya Ronald Tambiao. Happy birthday, Kuya. Mamaya po makikita niyo po siya dyan sa Diamond Arcade. Batiin niyo po siya ng happy birthday. Hindi lang po yan. Sa November 22 naman po ay magsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Si Pastor Olim and si Teacher Van Aki. Happy wedding anniversary. For our ministry report, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat kay Lord dahil patuloy po niyang ginagamit ang ating simbahan para makapag-reach out at makapag-minister sa iba't ibang
tao, mapabata man at mapamatanda. Yan. Tayo po ay punong-puno ng pasasalamat sa ating Diyos dahil masisipag po ang ating mga pastor at ang ating mga volunteer. This week po, ayan, nagpunta po ang ating mga campus workers at volunteers sa mga kapartner po nating school dahil patuloy po ang pagtuturo nila ng Puso Notebook sa mga kabataan. Nagpunta po sila sa Camp General Emilio Aguinaldo High School, CP Garcia High School, Ramon Magsaysay Cubao High School, sa Quirino High School at sa Juan Sumulong High School. Hindi lang po sila basta nagturo ng Puso Notebook, very intentional din po sila sa pag-create ng relationship, kaya meron po silang small group after class sa Juan Sumulong High School at sa CP Garcia High School. Last Friday naman po, ay nagkaroon po tayo ng Uplift Worship Night dito po sa ating simbahan. Hindi lang po sila nakarinig ng magagandang testimony mula po sa mga kapatid natin dito. Kung hindi, nakita din po nila, ayan, makikita niyo po sa picture na may mga sumasayaw. Ayan, mukhang mag-o-open na po ang bago nating ministry. Ano bang tawag po ba natin dito? Impact Moves. Ayan. So if you want to worship God through dancing, pwede po kayong mag-join sa Impact Moves. Ayan. Next po, nung Sabado naman po, ay ang ating ISBL Season 7. So hindi lang tayo nakafocus sa pagiging magagaling na basketball player ng mga kabataan natin. Kung hindi, sila din po ay nag-aaral ng Puso Notebook together with their coaches. Kahapon din po ay ang Malasakit Batch 4. Ayan, ang E. Rodriguez Center po ang nag-meet at ang San Juan Center po natin. Kasabay din po niyan, after po niyan ay ang Bible Study ng Follow Me groups. So yan po yung mga natapos nating ministry. Palakpakan po natin si Lord. And for our upcoming events, sa lahat po ng young adults na nandito ngayon, mamaya po ay meron po kayong fellowship sa room 308. Ito po ay magsisimula ng 1:30 hanggang 3:30 p.m. So lahat ng young adults, please take time para po makausap nyo rin, makapag-fellowship kayo with other young adults dito sa ating simbahan. At alam nyo po ba na 39 days na lang Pasko na? Ang bilis po, no? Diba? 1 month and 10 days. Ang galing ko, diba? Thank you, Google. Ayan. 39 days na lang po Pasko na. Kaya naman po ang ating mga calendar ay punong-puno na po ng mga Christmas party. Kung ako sa inyo, pakilista para wala po kayong makaligtaan. Diba? Ang Christmas party po dito sa Impact Church, kung hindi nyo pa na-experience, ay tunay na napakasaya. Amen po ba? Ayan. So, December 6, sa lahat po ng ating mga uma-attend sa campus, yung mga galing pong campus, mga students natin na nandito ngayon, alam kong may binibigay na ticket sa inyo. Ayan, pakidala dahil ang ating pong Christmas party ay sa December 6, 8 a.m. hanggang 12 noon sa Juan Sumulong High School. Ayan po yung time na pwede kayong makapag-redeem ng inyong mga i-redeem na items gamit ang ticket. Para naman po sa mga kasama sa Malasakit Ministry Batch 4, ang ating pong Christmas party ay sa December 13. At para naman po sa lahat na nandito ngayon at miyembro ng Impact Church, ang ating pong Christmas party ay sa December 21. Yehey! At sa December 21, hindi lang po Christmas party ang isa-celebrate natin. Dahil po ang ating Impact Church Kogyo ay patuloy din po silang lumalago, magkakaroon po tayo ng tinatawag na gift to Jesus. So ngayon pa lang, pag-pray na natin, pagandaan na natin, ano yung gift na ibibigay natin for Jesus para po gagamitin po natin lahat ng ibibigay natin sa extension ng Impact Church Kogyo. Kung makikita, ang report po ng mga uma-attend sa Impact Church Kogyo, kung malalaman nyo po, talagang patuloy po silang dumadami. So talagang growing po sila, not just spiritually, but also in numbers. Kaya lahat po ng proceeds, lahat po ng ibibigay nating gift to Jesus ay para po sa extension project ng Impact Church Kogyo. So that's all for our announcements. Ngayong umaga po ay i-worship din natin si God sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes and offering. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine.
So Impact Church, if you are now ready to worship God by giving tithes and offering, pwede na po tayong maghulog sa ating offering boxes. Maghari ka sa buhay ko, linisin mo ang puso ko, huwag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, salamat sa biyaya mo, ako'y sadyang pinabago, araw-araw, dakila ka't tapat. Oh Jesus, maghari ka sa buhay ko, linisin mo ang puso ko, huwag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, salamat sa biyaya mo, ako'y sadyang pinabago, araw-araw, dakila ka't tapat sa buhay ko. Good morning, Impact Church. Praise the Lord. At we thank God dahil yung nakaraang linggo, kalahati lang po tayo ng service kasi morning lang tayo. Kasi may bagyo nga, may banta ng bagyo. Pero we praise the Lord dahil hindi po tayo masyadong naapektuhan. So, palakpakan po natin ang Panginoon for that. Praise the Lord. Alam niyo po ba na 38 days na lang, bukas, Christmas na. Nag-aagawan po kami kanina, sino magsasabi nung 39 days na lang eh. Pero bukas po, 38 days na lang. At dahil malapit na po ang Pasko, meron po kaming ibibigay sa inyo. Gusto nyo po ba yun? Parang ayaw nyo. Gusto nyo po ba yun? Ay, praise the Lord. Dahil po, mamaya, pagtapos po ng service, meron po kayong pwedeng i-claim na cherry bag. Nasa labas po, nasa labas. Kukunin nyo po doon, 1 po per family. So, palakpakan po natin ng Panginoon. Tunay nga na ang Lord ang nagpo-provide. Ramdam na po natin ang Christmas rush, di ba? Tama po, traffic na. Diba? Inis po ako kasi ang traffic na. Hindi ko alam kung anong meron sa Pasko. At bakit parang grabe yung traffic pag mga ganitong buwan na. Pero, dahil nga naglalabasan ng mga bonus, naglalabasan ng mga 13th month pay, of course, nasa mall na ang mga tao. Bagong reband na po. Di ba? Kitang-kita po natin na masaya talaga ang Pasko dito sa Pilipinas. May isa pong sikat na kanta na isang rap group na matagal na po. Actually, ang pangalan ng rap group ata ay Death Threat. Tapos, ang title po ng sikat na kanta nila dati ay Gusto Kong Bumait. Ayan. Hindi ko alam kung alam nyo pa po yun, pero nung panahon po namin, alam namin yun. Gusto kong bumait. Di ba? Yun yung sikat na kanta na gusto kong bumait, pero alam nyo ha, naglabasan yung mga edad natin, di ba? So, sikat po yun, di ba? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. And kapag binasa nyo po yung buong lyrics ng kanta, rap yun eh. Pag binasa nyo po yung buong lyrics ng kanta, makikita mo na itong tao na ito na kumakanta, gustong-gusto niya talagang bumait. Pero dahil sa sitwasyon, sa mga sitwasyon sa buhay niya, dahil sa mga na-experience niya, nahihirapan siyang magbago. And kapag tinignan nyo naman po yung second verse, yung makikita nyo po doon na nagsisisi na siya doon sa mga ginawa niya. Nagsisisi siya doon sa mga choices na meron siya sa buhay. And ang nakakalungkot po doon, hindi na siya makaalis sa buhay na yon. Kahit na anong pilit niya, nahihirapan na siyang magbago. Kumbaga, medyo malalim-lalim na yung pagkakahukay niya doon sa buhay na iyon. And naniniwala po ako na deep down sa puso natin, lahat tayo ay may longing na magbago. Tama po ba? Lahat tayo ay gusto nating magbago. There is a part in us, in all of us, na no matter how locked in we are
kahit na lock-in tayo sa buhay, kahit na lock-in tayo, nakafocus tayo sa kung sino tayo, alam natin yan, there is always a longing, a deep longing in our souls na ano nga ba yung mga steps na kailangan kong gawin, kailangan kong i-take para magbago. And it is something to look forward to. Yung idea na who am I today or who I am today is not who I have always been and who I am becoming ay hindi pa natin fully na-i-experience. And in a lot of ways, that desire dun sa puso natin, the desire for change, the desire for transformation, and yung longing natin of knowing and understanding who God created us to be, ay meron tayo niyan sa puso natin. And lahat ng bagay po na iyon is also the calling card of what Christianity is all about. Because if there is one thing that God does sa buhay ng isang tao, is God transforms people. God transforms people. Kapag pinili natin na pagkatiwalaan ng Panginoon at kapag hinayaan natin siya, inalaw natin si Jesus to lead us and change us, itong transformation na ito is inevitable. Hindi natin mapipigilan yung changes na yon kapag hinayaan natin na mag-work si Lord sa buhay natin. And in a lot of ways, kapag ang isang buhay ay binago ni Jesus Christ, kahit na hindi ito magpakilala, makikilala at makikita ito ng mga tao sa paligid natin. Diba? Nakikita, when God changes you, changes who you are, changes your habits, makikita yan ng mga tao sa paligid mo. Yung mga lagi mo nakakasalamuha, yung pamilya mo na araw-araw mong kasama, nakikita nila yan. Diba? Dati manginginom ka. Dati nagsisigarilyo ka, nagsusugal ka. Dati ang lakas mo magmura. Diba? Sa basketball po, push-up yun, automatic. Pag nagmura. Dati ganun ka. Ito ka. Pero dahil binago ka ni Jesus Christ, people are starting to notice that change in you. And mga tao, sinasabi na lang, ay, yan, si ano, hindi naman yan dati ganyan ah. Bakit? Ano kayang meron sa kanya? Ano kayang nagbago sa kanya? Bakit? Bumait na ata. Gusto kong bumait, di ba? Mabait na. And itong si Jesus Christ, as we go through the passage na mamaya babasahin natin, as we go through itong sermon series natin, we are still on the sermon series of miracles. I believe that out of all the miracles of Jesus, itong miracle of a life changing is one of the most substantial miracles that we can witness today. Yung miracle ng pagbabago ng buhay ng isang tao is a miracle that is so powerful na makikita natin up to this day. And the fact na itong si Jesus can receive somebody na napaka-dumi, napaka-messy, ang daming rough edges, ang daming kailangang ayusin, and turn it around into something that is beautiful. Into something na kaaya-aya at nakikita ng iba. That is a great, great miracle that only God can do. You see, God is always inviting us to be changed, to be transformed. Kaya nga po, kapag tinignan natin yung history ng Christianity, 2,000 years later, marami pa ring tao, every tribe, every tongue, every nation, all over the globe, ay pinag-uusapan pa rin si Jesus Christ. Hanggang ngayon. Because of those miracles of changing lives,
Because Jesus is always changing our lives. And itong araw po na ito, we are going to talk about a miracle of transformation. And itong miracle po na ito is different from other miracles. 'Di ba? Narinig na natin yung marami na po tayong miracles na narinig dito sa pulpit na ito. And from the past few weeks, nakarinig na rin po tayo ng iba't ibang miracles. And yung mga miracles po na yon, ang pinagkaiba is ito, yung mga miracles na pinag-usapan natin, something is tangible or physical. Ibig sabihin, merong miracle physically or tangible na nangyayari dun sa tao or sa mga tao. Pero ito pong miracle na pag-uusapan natin is a miracle of God in flesh. At ito yung tinatawag nating miracle of transfiguration. Ito po yung miracle of transfiguration of Jesus. It is a miracle wherein makikita natin who Jesus really is in a way that we have never seen Him before. So if you have your Bibles with you, please open it to Matthew 17, 1-9. Pero isasama natin, as we read through 17, isasama natin yung last verse ng chapter 16, which is yung verse 28. Kasi ito pong Bible, hindi naman po yan may hati-hati na dati. Nilagyan lang po yan ng mga hati dahil para mas maintindihan natin. Yung mga reader ngayon, mas maintindihan ko ano yung sinasabi ng Bible. And itong Matthew 16 is a continuation of kung ano yung mga nangyayari dito sa Matthew 17. Sabi po sa Matthew 16, "Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom." Tuloy po tayo sa chapter 17. "And after 6 days, Jesus took with Him Peter and James and John, His brother, and led them up in a high mountain by themselves. And He was transfigured before them. And His face shone like the sun, and His clothes became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with Him. And Peter said to Jesus, 'Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, and one for Moses, and one for Elijah.' He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and the voice from the cloud said, 'This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him.' When the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. But Jesus came and touched them, saying, 'Rise and have no fear.' And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, 'Tell no one of the vision until the Son of Man is raised from the dead.'" Praise God for the reading of His Word. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you, God, for who you are and what you have done in our lives, Panginoon. As we go through this miracle of transfiguration, Lord, may we see you like never before. May you move in our hearts, move in our minds today, Lord. And may we be receptive, Lord, of your word. Rebuke us if we need rebuking, Father. Correct us, Father. Align our hearts to yours, Lord. This is our desire. In Jesus' name, amen and amen. Now, this is a very interesting miracle. Para ka pong nanonood ng Netflix series. At ito yung, kumbaga, para itong climax. So parang, ito yung mga aabangan mong episodes kapag nanonood ka ng Netflix. And it's fascinating na out of all the miracles na ginawa ni Jesus, itong transfiguration, it's least na pinag-uusapan, hindi masyadong pinag-uusapan sa atin. Pero
itong miracle na ito might be one of the most important miracles para sa atin. Dahil ito pong miracle na ito really explains every other miracles na nagawa ni Jesus Christ. Now, it started by Jesus saying that there are standing here, dun sa verse 28, nabasa natin, who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. And, kaya nga sabi ko, magkadugtong siya, kasi sinimulan yung Matthew 17 with the word end. Sabihin, katuloy siya nung chapter 16. Sabi doon, and after 6 days, dinala ni Jesus Christ si Peter, si James, and si John. Ito pong tatlo na ito ay also known as the inner circle of Jesus Christ. Out of the 12 disciples, ito pong tatlo na ito, si Peter, si James, at si John, had the pleasure of being with Jesus in very unique situations. So inner circle po talaga sila ni Jesus Christ. Silang tatlo yung kasama ni Jesus, yung binuhay ni Jesus Christ, yung anak ni Jairus. Sila din yung kasama ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. At dito naman, sa binasa po natin, ay silang tatlo din po yung umakyat sa bundok kasama ni Jesus Christ. Now, it was not clear kung anong bundok po talaga yung inakyat nila. Pero siguro hindi na sinulat yon kasi hindi naman siya ganun ka-importante dito sa story na ito. Hindi na importante kung anong bundok pa yung inakyat nila. Pero for sure, ito pong bundok na ito ay malapit po sa Galilee. Hindi po siya Mount Kamuning. Alam niyo po ba yung Mount Kamuning? Pag paakyat ka pa lang, pagod ka na. Tapos bababa ka pa ng mataas ulit. Di ba? Pero hindi po yun. Now, dito po sa bundok na ito, something miraculous happened. And it was described sa mga Gospels ni Jesus Christ, ng mga disciples, that Jesus Christ transfigured before them. Ibig sabihin, nagpalit po siya ng itsura, ng anyo. Sabi po dito, nakita natin sa binasa natin kanina, yung mukha niya ay nagliwanag na parang araw. Diba? Try nyo na po bang tumingin sa araw? Try nyo po tumingin dito, nakakasila. Di ba? Ganun po yung liwanag ganun din describe yung liwanag ng mukha ni Jesus Christ. At yung suot naman niya ay nagniningning sa puti. Pag-akyat ko talaga ng heaven, tanong ko kay Jesus, Jesus, anong gamit mong sabon? Anong secret para magningning? Joke lang. Pero yung damit niya daw po ay nagniningning sa puti. Can you imagine that? Na-imagine nyo ba kung ano yun? Itsura ni Jesus Christ, bigla na lang nagpalit, nagniningning yung damit niya, nagliliwanag yung mukha niya na parang araw. Diba? Parang pag tayo yung nakakita nun, pag ako personally nakakita nun, di ko alam kung anong sasabihin ko, kung anong gagawin ko. And hindi lang po yun. Itong si Jesus was talking to two people other than the disciples. Diba? Bigla siyang may kausap na dalawang tao other than the disciples. At sabi po sa passage, malinaw na sinabi po sa passage na ito po ay si Moses at si Elijah. I want you to realize how big it is for the disciples to see that scene. Nakita nila si Jesus Christ in another state at ang kausap ni Jesus Christ was two of the most popular person in the Old Testament. Kumbaga, si Moses at si Elijah, parang hero ito sa kanila. Parang hero ito sa mga Hudyo, sa mga Jews that time. And they know the Old Testament. They know kung ano yung ginawa ng mga tao na ito. Kaya nga hero po yung turing nila dito eh. And actually, nung nakita nila yon, ang naramdaman nila ay takot. Diba? Hindi ko alam kung parehas tayo, pero kung ako rin po yung nandun sa lugar na yon, matatakot din po ako. Kasi, wait lang, ilang daang taon na yun wala eh. Diba? Tapos si Jesus Christ, nag-iba, nagpalit. Hindi ko maintindihan.
And nakakatakot yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Tama? Di ba? And yung feeling ng mga disciples, yung nararamdaman nila that time, may takot din po sila. And actually, kapag binasa po natin yung account ni Mark, yung parallel po ito nung gospel na sinulat ni Matthew, parehas din po yon sa perspective naman po ni Mark, makikita natin na sinabi niya talaga na takot yung mga disciples. At sa sobrang takot ng mga disciples, ito pong si Peter ay nagsalita. Kakaiba po itong si Peter matakot, di ba? Kapag natakot tayo, anong muna natin gagawin? Tumakbo. Di ba? Or alam ka na masugurin mo, takot ka nga, di ba? Pero si Peter, sa sobrang takot niya, nagsalita siya. At sinabi niya, Jesus, buti na lang nandito kami. Gagawa kami ng 3 tent. Kung papayagan mo kami, gagawa kami ng 3 tent. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, thank you, at isa naman para kay Elijah. And sabi ni Mark sa gospel niya, kapag tinignan niyo po, sabi ni Mark sa gospel niya, na sa sobrang takot ni Peter, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Basta na lang siyang nagsalita kahit na hindi naman niya iniisip kung ano yung sinasabi niya. At nung nagsasalita siya, actually habang nagsasalita pa lang siya, biglang may cloud na nagtakip kala Jesus at may boses na nagsabi, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." At nung narinig po nila yon, tuluyan na po silang natakot talaga. They fell on their face, covering their face. Dumapa sila, tinakpan nila yung mga mukha nila sa sobrang takot na narinig nila yung boses na yon. Then after that, takot sila, biglang may tumapik sa kanila. Gulat siguro yung mga yun, no? Ganun tayo pag natatakot, lakas natin magulat eh. Gulat sila na may humawak sa kanila at sinabi na huwag kayong matakot. At nung minulat nila yung mga mata nila, si Jesus Christ na lang po mag-isa. Wala na yung mga kasama ni Jesus Christ. Tapos, nung pababa na po sila ng mountain, sinabihan sila ni Jesus na huwag ipagsabi yung nakita nila until the Son of Man is raised from the dead. Now, ano nga ba ang purpose nitong miracle na ito? Nung una po, parang nahihirapan akong intindihin, ano nga ba yung purpose talaga ng miracle na ito? Para saan nga ba talaga itong miracle na ito? And yun po yung titingnan natin ngayong araw. Now, the first purpose na nakita ko sa miracle na ito is this. It is to reveal to us who Jesus really is. When we read the Bible, and pag pinag-aralan po natin yung buhay ni Jesus Christ, itong miracle of transfiguration is the confirmation of who Jesus Christ is. Last month, or a few weeks ago, natapos natin yung mga I am statements ni Jesus Christ. Tama? Natatandaan nyo pa po yun, yung mga I am statements ni Jesus Christ. Ang dami doon na claim si Jesus Christ of who He is. At ito pong pangyayari na ito sa mountain, this miracle that happened on the mountain ay isang patunay na ang mga sinasabi po ni Jesus Christ kung sino siya ay totoo. Imagine, kung kayo po ang kasama ni Jesus Christ dito at masasaksihan mo lahat ng mga bagay na iyon. Yung biglang pagliwanag, yung nandun si Moses at si Elijah, kung makita mo yung mga bagay na yun, hindi ka ba maniniwala sa sinasabi niya? After seeing all those things, hindi ka ba maniniwala sa kung ano yung kaya niyang gawin? This is Jesus Christ. Right in front of them. Itong miracle of transfiguration ni Jesus Christ was very eye-opening kay Peter, James, and John. I think na-realize nila na, lahat pala ng tinuturo sa amin
ni Jesus Christ, ni Rabbi, lahat pala ng sinasabi niya kung sino siya, totoo. Na siya ay ang Diyos. That He is the I am. And nakita natin dito sa miracle of transfiguration that Jesus shows us that He is both fully human and fully God. He is fully human and fully God. 100% man and 100% God. And Jesus allowed Peter, James, and John to witness this great miracle dahil alam niya na itong mga disciples will be entering a time of turmoil. May confusion and merong suffering sila na kakaharapin. So, itong miracle po na ito is para ma-reassure sila na totoo yung Jesus Christ na they were following at totoo ang kanyang mga sinasabi. The Father gave them itong clearer vision of who Jesus Christ is and allowed them to see Jesus Christ in His full glory. Ito na yung full glory ni Jesus Christ right before their eyes. Moses and Elijah was there, yung dalawa pong kasama ni Jesus Christ. They were there to represent the law and the prophets. Sila po ang representation ng law and prophets sa Old Testament. And so the disciples, na-realize nila na lahat ng binabasa nila na sinasabi ni Moses at sinasabi ni Elijah about God, all points to the Messiah. And in that very moment, they are pointing to Jesus Christ. Siya ang fulfillment ng lahat ng sinasabi ni Moses. Siya ang fulfillment ng lahat ng prophecies na sinabi ni Elijah at lahat ng prophets sa Old Testament. Jesus Christ is the fulfillment of it all. And this is what confirms what Jesus has been saying sa Matthew 5:17. Sinabi niya po yun. Sabi doon sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." And ito pong miracle of transfiguration is a confirmation that Jesus Christ is the fulfillment of it. And I believe na Jesus found it necessary for Peter, James, and John to see all of these things so that their faith in who Jesus is at kung ano yung kaya niyang gawin would level up. Dahil witnessing miracles increases our faith in God. Witnessing yung mga miracles increases yung paniniwala natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. You see, hindi mo kailangan ma-experience yung katulad nung naranasan ng mga disciples para lang mag-increase yung faith natin. Kasi actually, hindi naman na ulit mangyayari yon. Makikita na lang natin si Jesus Christ sa ganung state niya kapag tayo po ay nasa heaven na. And I remember, naalala ko po, nung bago pa lang ang Impact Church, we were praying for a miracle to happen inside this church. Pag nagpa-pastoral meeting po kami, we are really praying intentionally that a miracle will happen inside the church para yung faith natin and yung faith of those people who will witness itong miracle na ito will increase and makita nila how God works at kung ano ang kayang gawin ni Lord sa buhay nyo. How God can perform miracles. Makikita ng mga tao how God can perform miracles through His church, through people inside the church. And for 9 years, we are going to the 10th year na.
For 9 years, I have been a witness. I am so blessed that I have been a witness of miracles that God has done dito sa buhay ng mga tao sa Impact Church. We have heard stories of God's miraculous healing through people inside the church. And I know some of you, narinig nyo na yung mga miracles of healing na yon, na somehow, hindi na, parang wala nang pag-asa. Pero hindi. God works. God performs miracles sa buhay nila and healing them. I know na some of you in a touch at yung mga nakarinig po ng mga stories na yon, I know for sure that your faith, yung paniniwala niyo po kay Jesus Christ, somehow increased dahil sa miracle na iyon. And patuloy po nating naririnig at nakikita on how Jesus is also performing miracles in changing lives. He is changing lives through this church, His church, and sa mga ministries na ginagawa natin. And I hope and I pray that you would witness itong mga buhay na ito na binabago ng Panginoon. And kapag nakita nyo po yun, your faith will also increase. Yung faith mo kay Jesus Christ will also increase. Actually, punta nga po kayo ng Uplift . We invite you to attend the Uplift kasi from there, you will hear powerful testimonies ng mga kasama natin dito sa simbahan na nagpapatotoo na binago sila ng Panginoon. Sinasabi nila, kinukwento nila kung paano sila nagbago at patuloy silang binabago ng Panginoon. And those things are great miracles that comes from the Lord. Si Lord lang ang may kaya nun. And you will hear a miracle of change lives na nangyari lamang nung sinuko nila ang buhay nila sa Panginoon. When they allow Jesus Christ to work in and through them, maririnig niyo po doon na doon lang nagbago yung buhay nila. Kaya punta po kayo ng Uplift. Masaya po. Kakaiba pong experience din in worshiping the Lord and hearing out miracles of testimonies na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa. Now, as an application para po dito is, ito po, take note of the miracles you have witnessed and experienced in your life. Let's make it a point that when we see a miracle, let us take note of it. Ang dali na nga mag-notes ngayon, di ba? Upload mo lang sa Facebook na may nakita kang ganito. Yearly, i-remind ka ni Facebook kung ano yung naranasan mo nung araw na yon. Take note of those miracles. It is important to take note of the miracles ng mga nararanasan at nakikita natin. Dahil maganda na meron tayong mga kwento. May mga bagay tayo na pwedeng balikan to remind us of how you have seen God working, pwedeng sa buhay mo or pwedeng sa buhay ng ibang tao. Pwede rin natin gamitin itong mga kwento na ito to share to others who are also struggling sa sitwasyon nila, struggling with their faith, and they need encouragement. They need a miracle. They need to see a miracle so that they would believe who Jesus Christ is. A miracle in which they can hold on to para malampasan or makaya nila yung pinagdadaanan nila sa buhay. And of course, para maniwala sila kay Jesus Christ. And the Apostle Peter, look back at this very moment. He took note of what miracle yung na-witness niya dito sa mountain na ito. He took note of that. And binalikan niya yon as he writes the letter sa church. Sabi niya po doon sa 2 Peter chapter 1, ito po yung sinabi ni Peter, ni-recount niya yung naranasan niya. For we did not cleverly devise stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty.
He received honor and glory. Diba? Kung ano po yung mismong nakita niya, dinidescribe niya po dito sa sulat niya. He received honor and glory from God the Father. When the voice, diba? May nagsalita po kanina, when the voice came to him from the majestic glory saying, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Sabi pa nga po doon sa verse 18, meron pa pala, "We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on that sacred mountain." That is why I also encourage you that every time we witness miracles, every time we hear miracles of how God is working, let us take note of that. Sulat natin, lagay natin sa cellphones natin, so that time and time again, we will feel encouraged of how God is moving, of how God is working, at kung ano yung kaya niyang gawin para sa ating lahat. Now, it was really a life-changing mountaintop experience para kay Peter, James, and John. Naalala ko sa isang panawagan, actually hindi lang isang panawagan pero KR, si Pastor Raymond, madalas niyang sinasabi itong mountaintop experience. Hindi ko sinabi sa kanya na isasama ko yung pangalan niya. Pero lagi niyang binabanggit itong mountaintop experience. Kasi ito po yung katotohanan, mga kapatid. When we go to camps, somehow we are detached from the reality that we are in. 'Di ba? Kapag nasa camp po tayo, wala tayo dun sa reality ng buhay natin. 'Di ba? Sa camp kasi wala kang iintindihin. Sino dito yung mga nakapag-family camp na? Taas kamay, praise the Lord. Pero sa family camp, wala ka ng, or any other camps, wala ka ng ibang iintindihin. 'Di ba? Paggising mo, kakain ka na lang. 'Di ba? Pagtapos, ang maganda pa dyan, hindi ka maghuhugas. Diba? Hindi ka maghuhugas, wala kang huhugasang plato. Tapos pagtapos mong kumain, pasok ka ulit sa kwarto mo. Malamig, diba? Tapos malambot yung kama. Ay, sarap talaga. Diba? Hayahay ang buhay. And ang tangi mo lang focus kapag nasa camp ka, ang tangi mo na lang kailangan gawin dahil yung mga bagay na yon is prepared for you. Ang tangi mo na lang focus is yung experience mo with God, yung encounter mo with God, and to have an intimate connection with Him. And maybe, this is what the disciples were feeling that time. They were in awe of the mountaintop experience na ipinaranas sa kanila ni Jesus Christ. And they saw Jesus Christ's glory. And they saw who Jesus Christ really is. And dahil nakita nila si Jesus Christ na ganon, there was an intimate connection. They felt the intimate connection that they have with the Lord. And it was a good feeling. 'Di ba? Wala pa po ata akong narinig na umuwi ng camp na hindi masaya. 'Di ba? Sa mga naka-attend po ng family camp, lahat po tayo umuwi na masaya, 'di ba? Kahit na malayo po ang biyahe, buruin mo, pumunta ka doon, dami mong damit lang na dala. Pag uwi mo, mas marami ka pang dala. 'Di ba? Nadagdagan yung dala-dala mo. Nadagdagan yung buhat-buhat mo, may pangluto ka na, 'di ba? Diba? It was a good experience. And para sa mga disciples, it was also a good experience for them. Pero yung reality, kailangan nilang harapin pa rin kung ano yung mangyayari kay Jesus Christ. Ang reality ay nandoon pa rin na kailangan nilang mag-suffer with Jesus Christ. Alam pa rin nila na after neto, yung sufferings na sa pagsunod ni Jesus Christ ay mararanasan pa rin po nila. That is why the second thing na nakita ko na purpose nitong miracle na ito is to remind them or to remind us to listen and obey Jesus Christ.
ang totoong challenge po sa pagbabago at para hindi po tayo mag-relapse, magamit ng mga kabataan ngayon, relapse para hindi po tayo mag-relapse at bumalik kung sino ka dati, ay pagbaba po natin sa mountaintop. Yung mountaintop experience fuels us to change our hearts, to change our minds towards God. Pero kapag bumalik na po tayo sa realidad, ang totoong challenge po, kapag bumalik na po tayo sa realidad ng buhay natin, pag natapos na po yung camp or nakababa na tayo from the mountain, we easily get caught up sa mga bagay na ginagawa natin. Busy na ulit tayo. Dami na nating nasa isip, problema, kailangang ayusin, kailangang bayaran. We all have those in mind. And dahil yun na yung pumupuno ulit sa utak natin, nalilimutan na natin yung experience, yung realizations that we had on that mountaintop. When things make no sense, and kapag na-overwhelm na tayo sa nangyayari sa buhay natin, madali nating makalimutan yung mga revelations na ipinapakita ni God sa atin throughout the years ng pagsunod natin sa Kanya. And I think that this was also the challenge na kakaharapin ng mga disciples when they go down from the mountain. They will face persecutions. They will face confusions, disappointments, at marami pang iba. Yun yung reality na bababaan nila. But this miracle, this transfiguration miracle, is a good reminder for us to listen to Jesus Christ and obey what He is saying to us. And there is this instances sa passage natin where they were reminded to listen and obey Jesus Christ. Kanina nabasa natin sa passage na yung great cloud was surrounded Jesus Christ at biglang may audible voice na nagsalita affirming na si Jesus is His Son whom He loves and well-pleased. And part of God's instruction to them was to listen to Jesus Christ. Hindi lang kinonfirm ni God na si Jesus Christ ang anak niya, but God instructed the disciples to listen to Jesus Christ. And in verse 9, habang bumababa po sila, though hindi explicitly sinabi, but Jesus Christ was telling them to listen and obey sa sinasabi niya. Sabi ni Jesus Christ, wag nilang sasabihin kahit kanino yung nangyari dun sa mountaintop na yon until the Son of Man is raised from the dead. And basa ko, and I think they listened and obeyed Jesus Christ doon sa instructions na niya na yon. Makikita natin na itong disciples, all of them, hindi lang po itong tatlo na ito, really listened and obeyed to what Jesus Christ was telling them. Though sometimes, hindi naman sila perfect, merong mga pagkakataon na nagre-relapse, bumabalik, pero they did their best in listening and obeying as they follow Jesus Christ. You see, mga kapatid, nagbago yung buhay nila dahil nakinig sila at sinunod nila si Jesus Christ. And the same also goes with us. Tayo, kapag sinunod natin si Jesus Christ, kapag pinakinggan natin si Jesus Christ, maaari ding magbago ang buhay natin. Change will not happen sa buhay natin kung hindi tayo makikinig kay Jesus Christ at hindi natin susundin yung mga sinasabi niya. Bilang mga Kristiyano, we need to do it. You see, for change to come in our lives, we must listen and obey Jesus Christ. I know, alam ko po, madali po itong sabihin, pero napakahirap pong gawin. Tama?
Ang hirap pong sabihin na, sige Lord, makikinig ako sa'yo, susunod ako sa'yo. Pero ang hirap-hirap po netong gawin. Sa totoo lang, ang hirap-hirap pong tuparin. Pero I know that time and time again, and we have seen how God works and also blesses the life of those people na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kapag hinayaan natin si Jesus Christ to change our lives, He will do something sa buhay mo. He will change you only if you will allow it. And yung longing na sinasabi ko kanina, for us to change into what God has created us to be, we have to listen to what He is saying. And not only listen, obey what He is asking us to do. Maaaring may mga bagay tayo na hindi natin maintindihan pa sa ngayon na pinapagawa sa atin ni Lord. But we need to listen and we need to obey Jesus Christ. The transformation or yung transformation po sa buhay ng mga disciples ay hindi nangyari nung na-realize nila, nung nakita nila na kung sino si Jesus Christ talaga. The change happened when they decided to listen to Jesus and obey Him. And itong mga truth that we are discovering from every Sunday sa mga sermons, mga nakikita nating truth sa quiet time natin, sa mga small groups that we have, yung mga truth po na yon, it has to be applied sa buhay natin. Kailangan po isinasa buhay natin yung mga katotohanan na iyon. Kasi sa totoo lang, pwede naman sanang natapos na yung kwento na nakita nila si Jesus na si God. Pero hindi kasi natapos dun yung story eh. Kailangan nilang bumaba sa mountain to face what is really waiting for them. Alam niyo po, maraming beses sa buhay ko na hindi ko pinakinggan at sinunod si Lord. Kahit na alam ko naman na kung sino talaga siya at kung ano yung kaya niyang gawin. Pero minsan, mas pinipili kong sundin yung sarili ko. Mas pinipili kong pakinggan yung mga tao na nakakausap ko instead of listening and obeying the Lord. And yung mga decisions na yon na hindi ko pinakinggan si Jesus at hindi ko siya sinunod, those were the decisions that I deeply regret na ginawa ko. Decisions that haunted me for months, for years. At kahit po ngayon, nararamdaman ko pa rin yung consequences ng mga decisions ko sa buhay. Yung mga mali ko pong decisions sa buhay. I learned the hard way. I learned the hard way. And siguro, hindi ko sana mararanasan yon kung nakinig lang ako kay Jesus. At kung nag-obey lang ako sa sinasabi niya sa akin. So it pays to listen and to obey Jesus Christ. It is worth it. As an application, sabi po dito, prioritize listening and obeying Jesus in your life. We have to make it a priority sa buhay natin na makinig kay Jesus Christ at mag-obey sa mga sinasabi niya. Again, sinasabi ko nga po, hindi madali ito. Dahil sa pagsunod, marami po tayong mararanasan pa rin na hirap. Marami pa rin po tayong mararanasan na persecution katulad ng mga disciples. Actually, sa pagsunod po ng mga disciples sa mga sinasabi ni Jesus Christ, it cost them their life. Namatay po sila dahil sa pagsunod nila kay Jesus Christ. Pero, one thing I learned sa buhay ng mga disciples is that following Jesus Christ and obeying Him will always be worth it. It will always be worth it. Sigurado po ako na kapag pinili mo po
pagkatiwalaan ng Panginoon at pakinggan siya at sundin yung mga sinasabi niya, ay hindi po masasayang lahat ng yan. It will never go in vain. When you allow Jesus Christ to change your life from the inside out, sabi ko nga po kanina, people will start noticing that miracle of change in you. People will start noticing na binabago ka ng Panginoon. And yung miracle na yon sa buhay mo ay maaaring maghatak sa mga tao na ito para sila din ay maniwala at magtiwala kay Jesus Christ. Kaya as Christians, we need to prioritize listening and obeying Jesus sa buhay natin. As I end, ito pong miracle of transfiguration is a reminder for all of us na sa gitna ng lahat ng business natin, alam ko busy po tayong lahat, sa gitna ng chaos na nangyayari sa mundo natin, let us take time to have this mountaintop experience with the Lord, to listen to what He is saying sa atin, and to be in awe of who He is. But also remember, mga kapatid, na hindi tayo pwedeng doon na lang sa mountaintop na yon. Hindi po pwedeng mag-remain na lang tayo sa mountain na iyon. We must also go down and share Jesus Christ sa mga kakilala natin at nakakasalamuha natin in our daily lives. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your words. Every word that comes from you are true, Panginoon. You are true with who you are. And alam namin na totoo po ang sinasabi mo sa mga kaya mong gawin, Father. And we know that right now, as we are praying, you are making miracles, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. You are performing miracles sa buhay ng bawat isa, Lord. And ang prayer namin, Lord, is empower mo po kami. I-empower mo po kami, Panginoon, na i-allow ka namin to change us, Lord. To change us from the inside and out, Father. To have this longing, this desire, Lord, to change for your glory and for your glory alone, Lord. You have said in your word na kapag sumunod kami sa iyo, Panginoon, hindi namin kailangang matakot. Hindi namin kailangang magamba, Lord. Because we know that you will take care of us, Father. And this is what we will hold on to. Remind us, Father, of who you are always, Panginoon. And remind us, Lord, of yung mga ginagawa mo at kaya mong gawin, Father, so that we will always be in awe of you, Lord. We thank you, Father. This is our hope that someday, Panginoon, katulad ng mga disciples, balang araw, makikita namin ikaw, Panginoon, na nagniningning, nagliliwanag, Lord, when we are up there in heaven with you, and we will experience the perfect life you have desired us to have, Lord, from the start. And as we wait, Father, we will remain faithful, and we will glorify and honor your name now and forevermore. Amen and amen. Amen. I would like everyone to invite and please stand as we sing our closing song. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise.
Lord, we come to you, Lord. Acknowledging that you have saved us, Lord, from death through your grace and through your mercy, Father. We know we are undeserving, Lord, but you have showered us with so much love, with so much grace each and every single day, and we are thankful, so thankful of it, Lord. The words cannot comprehend, Lord, kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo, Father. Lord, ang dami pong nangyayari sa mundo. Ang dami pong nangyayari sa bansa namin, Lord. Somehow, it confuses us. Somehow, it distorts, Panginoon, yung truth that we have, Lord, in you. But I pray in Jesus' name, Lord, na itong bansa na ito, itong Pilipinas, Panginoon, will shout your name, will declare of who you are, Jesus Christ, our Master, our Lord, our Savior. We know, Lord, that only you can bring peace. Only you can unify us, Lord. And we are longing for that, Lord. Bilang isang anak mo, bilang isang Pilipino, Panginoon. We pray, Lord, that in the midst of this chaos, people will find you, Lord. And will find peace, Lord, that surpasses all understanding, Father. Always remind us, Panginoon, na kami ay magkakapatid. Kami ay magkakapamilya, Panginoon, sa iyo. Na hindi kami dapat mag-away-away, hindi kami dapat magtalo-talo, Panginoon. Instead, we focus, Lord, kung paano namin maitataas ang pangalan mo and paano namin madadala yung miracle na ginawa mo sa buhay namin into other people na hindi pa nakakakilala sa iyo, Father. Help us, Lord, to focus on you and you alone, Lord. Marami po kaming mga kapatid who are experiencing sickness, illness, Panginoon. Some are going through cancer, Panginoon. May mga nararamdaman po sila sa katawan nila na hindi nila maintindihan, Father. I pray and alam namin, Lord, na by your healing hands, Lord, kung iaalaw mo, you will heal them, Father. Alam namin na kaya mo po yung gawin, Lord. And in Jesus' name, we declare healing upon them, Father. Sa mga kapatid po namin who are struggling financially, Lord, ipakita mo po sa kanila on how you provide, Father. And your provisions ay magamit nila to glorify you para itaas yung pangalan mo, Panginoon. Lord, we are here because of you. We are here to glorify you and to honor your name now and forevermore, Lord. Help us each and every day. We need you, Father. We need you, Lord. Brothers and sisters in the Lord, receive the benediction of God. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only one, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen, amen, and amen. That could not hold you, the battle before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life
have a blessed, blessed Sunday. Impact Church family.